Listen to the music on this radio 87.9. Isama ang buong pamilyang mag-request ng paborito nyong mga kanta. Ang radyo ng ating bayan na inyong kahihiligan. Experience and request on your favorite radio. Ang magbibigay sa inyo ng kasiyahan, kwentuhan at tawanan, problema ay malilimutan. In my only favorite FM radio, in the city of life. Mabuhay ang bigyan, tunay kang minamahal. Kahanga-hanga, tunay na pinagpala. Dito'y buhay ang nakaraan, sumasalubong sa magandang bukas. Kaya't halina sa binyan and experience the city of Lapitan. Tunay kang minamahal. Kahanga-hanga, tunay na pinagpala. Dito'y buhay ang nakaraan, sumasalubong sa magandang bukas. Kaya't halina sa binyan and experience the city of the city. Ano man kadilim ang langit, sinag ng talay magninig. Kaano man kabigat ang pasan, pag-asa'y darating, di mo man ito hingin. Kung magmamahalan at magbibigayan, liwanag na Pasko ay makakamtan. Ngayong Pasko, ating tunghayan ang serenata para sa may kapal. Biyayang singing handog sa ating bayan, tunturong pamanay na sa bawat tahanan. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Kapaskuhan? Dinadamhin ang Pasko sa binyan. Pamasdan sa kanayunan, pamilyang masayang naghahapunan. Hindi mawawala sa pagkainan ang keso de bola at puto binyag. Sama-sama nating Salubungin ang saya ng Pasko sa binyan. ngayong Pasko, ating tunghayan ang serenata para sa may kapal. Biyayang sining handog sa ating bayan, kulturang pamanay na sa bawat tahanan. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Kapaskuhan? Pagsaluhan natin ang Pasko sa binyan. Ay, sarap pakinggan ang musika na nagbigay daan sa ating mapayapang puso't sipa. Ating buhayin ang nakaraan at binangin ang kasalukuyan.
Ngayong Pasko, ating tunghayan ang serenata para sa may kapal. Biyayang sining handog sa ating bayan, halina sa pinyan. Nalalapit na ang Kapaskuhan, pag-ibig laging mararamdaman. Araw-araw ay magbigayan, dinadiwa at kahulugan. Pag-alaala sa pagsilang ni Jesus na sanggol sa sabsaban. Dahilan ng aking kaligtasan, dinatunay natin man ang Kapaskuhan. Magmahalan, magbigayan, kahit di Pasko ay magtulungan. Isang puso ang diwa ng Pasko. Ngayong Pasko, ating tunghayan ang serenata para sa may kapal. Biyayang sining handog sa ating bayan, tugturong pagmamahal sa bawat tahanan. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Kapaskuhan? Halina't saksihan ang Pasko sa binyan. Sa binyan. Pasko sa binyan. Halina't saksihan ang Pasko sa binyan. Kuana, glutathione sarai. Get the glow by taking care of our bodies from inside and out. Made of powerful components such as Japanese glutathione, marine collagen, and vitamin E. Find solution to your skincare problem right away. If you are interested, shop now. Services offered: facial treatment, laser treatment, toning, permanent hair removal, warts removal, skin lifting, skin firming, skin rejuvenation. Your beauty is important to us. From Dr. Chona Mamalo. Clinic hours Monday to Sunday, 6 p.m. to 9 p.m. Located at Commercial Unit Number 1, Pure Gold Building, Pasita Complex, San Pedro, Laguna. Liwanag Cafe Binyan, a combination of a cafe, restaurant, and a bar, where everyone can enjoy their favorite silog, pasta, burger, pizza, coffee, and many more meals, either in store or in the comfort of your home. Liwanag Cafe Binyan is open from 10 a.m. to 2 p.m. and we also deliver straight to your doorstep. Also, we are looking for a place to celebrate your events. Well, Liwanag Cafe Binyan has got you covered with our various events packages. Visit or message us on our Facebook page to know more about events package. We can't wait to see you. Kaliwanag! Stressed? Grave Mango Madness. Always good, always fresh. Located at Manaba Street, Barangay San Antonio, City of Binyan, Laguna. Also available, Sweet Candy Milkshake. For franchise, you may contact at 0968-704-0744 or at 0906-253-3851. My choice, my taste. Mango Madness. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na may lecithin, DHA, prebiotic at probiotic na tumutulong upang palakasin ang immune system ng ating mga anak. Tumutulong din upang mapataras ang kanilang memory at pag-treat sa neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya upang maging malakas at maging matalino ang ating mga anak sa kanilang school, mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, ang Memory Advance Syrup mabibili sa mga butika. Uy, maikwento ko lang. Ano yun? Ang sarap talaga ng kape at pastries dito sa Maha Cafe Plus Donuts, no? Oo naman. Super yummy dito sa Maha Cafe Plus Donuts. Ang brewed coffee nila, sobrang bango. At yung donuts, freshly baked, kaya napakalinamnam. Yes naman.
Lalo yung paborito kong frappe. Bumili na nga ako para kay Mahal. Ay, taken ka na pala. O siya, babayaran ko na yung order ko. Maha Cafe Plus Donuts, located in Southwoods Mall and Pavilion Mall, City of Biñan, Laguna. Oo nga pala, may free delivery promo po sila within Binyan and selected parts of Santa Rosa, San Pedro, and Carmona. Maha Cafe Plus Donuts, bring home the goodness. Sa Brady's Fiction House, every moment is a celebration. It brings families together, creating cherished memories. Ito ang tunay na lechon. Galing sa pinakamalusog na baboy na nilagyan ng mga piling-piling magsangka. Kasapin ang lutong sa bawat kagat, whether a special occasion or a simple get-together. Brady's Fiction House adds joy and flavor to every event. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subukan ang pinakamalaki naming lechon at tikman ang kakaibang sarap. Brady's Lechon located at Itimini Village, Barangay Cuyab, San Pedro, Laguna with contact number 0923-533-2599 or 0953-264-9076. Brady's Lechon House, kain sarap, sulit sa bawat kagat. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Super Laugh Trip with Ani Batong Bakal. 87.9 from Monday to Friday, 8 to 9 p.m. Matawa, matuto, at manalo. Si Ani Batong Bakal at tagapayo, Gabi-gabi na lang ay nasa radyo. Mga problema nyo'y inyong malilimutan pag siya'y humagaga, sumasaya. Sa umaga, siya ay tindera. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dilim, nasa radyo na siya. Ani Batong Bakal, pangtanggal ng problema. Sa radyo siyang bida. Si Ani Batong Bakal at tagapayo. Gabi-gabi na lang ay nasa radyo. Mga problema nyo'y inyong malilimutan pag siya'y humagaga, sumasaya. Sa umaga, siya ay tindera. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dilim, nasa radyo na siya. Ani Batong Bakal, pangtanggal ng problema. Sa radyo siyang reyna. Mayor Pogi? Ah, pogi-pogi ng mayor ko. Pogi ng mayor ko. Sa umaga, siya ay tindera. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dilim, nasa radyo na siya. Ani Batong Bakal, pangtanggal ng problema. Sa radyo siyang bida. Si Ani Batong Bakal at tagapayo. Gabi-gabi na lang ay nasa radyo. Mga problema nyo'y inyong malilimutan pag siya'y humagaga. Alright, magandang
Nagsasabong po muli ang Super Love Trip sa Radyo Binyan with Annie Batong Bakal! And Dr. Love Gabi. Yes! Na-miss ka namin, Dr. Love. Kamusta? Hindi ko na malaya na pa-absent pala ako last month. Oo, medyo matagal-tagal. Sobrang busy, Oo, wala ka ng October. Tapos ngayon, November 27 kaya hindi na. ako pumayag na ma-absent ako ngayon. Kaya almost kulang-kulang 2 buwan. Isang buwan lang. Nawala? Oo, kasi November 27 na ngayon eh. Ay, hindi. Oo nga, mga 1.5 months. Dok, kamusta ka naman ngayon, Dr. Love? Yeah, for the past 2 months, no? Talagang naging busy, no? Naging very effective talaga yung mga pina-apply ko na nakaraan na topic natin, to be grateful. Talagang yung blessing umuulan talaga. Yes. Kasi naging mas masaya ang mga araw-araw. Yan. So, Alright. Ang galing. Pero bago ang lahat, bago tayo magkwentuhan, batiin muna natin ang magandang hapon ng aking Mayor Poging napapogi na aking Mayor na poging sa sipag, sa husay, sa galing, sa talino, sa kanyang pamamalakad sa ating lungsod ng Binyangay. Ni po kanyang mabuting may bahay, aking Mayora Lourdes. Ay, Chef Winwin! Nandito aking Chef Winwin. Hi, Chef Winwin! Watching from, nasan ka naman ngayon? Kung ikaw ay wala sa Singapore, sa Canada, saan ka ngayon? Oo, jet setter to, kung saan-saan to nagpupunta. Hello, Chef! Nice seeing you here sa ating Facebook Live. Siyempre, ang aking Ate Winnie, Ate Nene, Kuya Arthur Cares, ang aking Kuya Arnel, Nanay Pileng, buong Dimagila Family, magandang hapon po, magandang araw ng Lunes. Siyempre, ang aking Vice Mayor Jel Alonte, Congresswoman Len Alonte Nagiyat, at ang buong pamilya Alonte at ang lahat, ay nasa Manila lang, ang aking Chef Winwin. At sa lahat po na mabubuo sa ating Sangguniang Panlunsod, magandang hapon po sa inyong lahat. Chef, ang aking Dr. Love Gabi ay galing pa all the way from Ortigas. Yan. From Ortigas. Mas malayo Ortigas sa Manila, ha? Malayo? Mas malayo ba Ortigas? Malapit lang yan. 1 Oh, hour away lang. Pero Manila, malapit lang yon. Hindi ko lang kung ano mauna. Ibig sabihin, kung ako ay nadadayo dito ni Dr. Love Gabi from Ortigas. Yes, siyempre, special na special siyempre sa akin, sa puso ko ang radyo. Yes, ayan. So, pwede lang talaga hindi ako busy, no? Pwede weekly, no? Oo. Pangarap ko pa nga, maging daily pa talaga. I-share nyo ba ating Facebook Live? Tayo pa ay napapanood sa buong panig ng mundo sa aking mga aninatics all over the world. Ang aking Kuya Zaldi Sarmiento Alora watching from Bakersfield na ngayon ay nasa Canada. Ayan, hello. 3 a.m. ngayon ng umaga. Hello, Kuya Zaldi. Siyempre, aking mga tiga Japan. Nandiyan na mamaya-maya. Hi, Rain Roskain. Nandito ang aking Rain. Yung pinta RKZR. Rain Cristel Zapanta Roskain. Ayan. Alright. At ano nga ba yun? Nasabihin ko? At sa lahat po ng nabiyahe, nakatutok sa ating DWBZ 87.9 FM radio. At samahan niyo po kami ni aking Dr. Love Gabi. At napaka makabuluhan ng ating topic ngayon. Yeah, so traffic dito sa Binyan, Laguna na. For the past, kanina lalo sa Ortigas. Oo. Hindi naman. Lagi ng traffic doon Hindi na ako natatraffic kasi pagbaba ko, office na eh. Super traffic from Taytay na. kasi ako, nag-condo ulit ako para maiwasan na yung mga traffic. So para pagbaba ko, tatawid na lang ako, opisina na. Dati kasi babiyahe ako ng 15 minutes, pag na-traffic 2 hours. So para maging wise, nag-condo na lang ulit. Sobrang traffic ngayon, magpapasko na kasi. Yeah. Diba? Tawag yan na Christmas traffic. Oo, Christmas yung traffic. 15 minutes na biyahe bahay ko, Taytay to Ortigas, 15 minutes lang yan pag madaling araw. Pag traffic, 1 hour. Pag Christmas traffic, 2 hours yan. Maniwala ka nga, Dr. Love, yung guest ko nung Friday, yung Woman of the Universe, second runner-up, si Erica Joy Santos, from San Pedro lang. Umalis siya sa bahay ng 4 p.m. Nakarating siya rito 6:55. Ano daw? Anong oras walis? Sabi niya 4. 4. Tapos 2 hours. 6:55. San Pedro, Laguna lang yun. yung kaibigan ko San Pedro, papunta daw dito, inabot siya ng 6 hours. Talaga? Naglakad kasi. Naglakad. Nice! Naglakad. Ang galing! 6 hours? Grabe naman. Ngayon, shoutout natin yung mga viewers natin, Dr. Lab. Ang aking Ani Karunungan Giko, si Rain Roskain, si Jailin
Inoy. Ayan. Shout out beautiful Annie watching from Kuwait. Hi, Yan ang Mentor bansang Adrian. tahimik. Bakit Kuwait? Quiet. Quiet. Bansang Oo tahimik. nga. Pero wala nang gera. Oo, wala na. Wala, tapos na. Tapos na. Naubos na yung bala nila. Aking Ate Esther Panday. Good evening, idol ko. Shout out. Hello, Ate Esther Panday. Aking Chef Winwin. Siyempre si Bel Bilya Onanusa. Ate Bene Veronica Garcia. Ang aking Bernalisa Dilia. Hello, hello. Ang aking Leticia Pobadora Cedero. Ayan. Marami tayong viewers from... Leticia from Taytay Rizal yan. from yung mga OFW mong followers. Dati siyang OFW niya, nasa Pilipinas na siya. Oh, wow. Alright. So, Dr. Lab, umpisahan natin ang ating usapan. Lahat ng tao, pinakamahirap yata sa lahat na gawin, yung mag-budget. Diba? Ano yung pinakamadali? Gumastos. Gumawa ng bata. Gumawa ng bata, pinakamadali yata. Yung magpalaki, ang mahirap no? Kasi, di ba, pagka minsan tayo ay kailangan ma-sustain natin yung ating mga basic needs. Ay, yun. Sorry. Tapos, syempre meron tayong mga kailangan, meron tayong mga gusto, yung mga wants, yung mga desire natin, yung mga gusto nating mabili, gusto nating magawa. Syempre, kailangan natin ng mas maraming pera para magawa natin itong mga bagay na to. Hanggat nasa mundo tayo, no? Kailangan talaga natin pera, no? Kaya sabi sana nagagawa lang yung pera, no? Napiprint. Ginawa ng isang bansa, yan, nagpa-print hanggang nawala na ng halaga yung pera nila. Talaga. Hindi pala pwede yun na magbasta ka lang magpa-print. Kasi, kailangan pala, panang yan. economy mo, yun din yung money mo. Hindi pwedeng mas maraming money, tas wala kang economy. Ang pinakamahirap sa lahat, sabi mo, tinanong mo ko, yung pagka-cut ng expenses. So nga, sabi nga diba, nila, hirap nun. sabi nga ng kasabihan, pag maliit ang kumot, matutong Mamaloktot. bumili ng malaking kumot. Bago na. Ano tayo? Nag-i-evolve na tayo. So kapag ang ginawa mo is na maluktot ka, kahit anong talagang budgeting na gagawin mo, hindi talaga magkakasya. Kasi nga, yung mga anak mo lumalaki. Yes, oo. Minsan, nadadagdagan pa. At saka mahirap din yung wala kang magastos, no? Yung panggastos. Maraming panggastos, wala ka naman mapanggastos. Yun na. Ang lungkot nun. So, nakaka-stress. Nakaka-stress, Kaya nakaka-depress. mga mag-asawa, pag ganyan yung gastusin nila, lumalaki. So, ginagawa, para hindi sila mag-stress, nagdadagdag pa ng bata. Pampawala daw ng stress. Ayan. So, yun yung mga maganda nating topic now today is how to have an extra income in the comfort of your hand. Kasi kadalasan nila, akala dito nila, lang tayo. pag magkakaroon ng extra income, kailangan ba ng malaking puhunan, kailangan ba ng ganito? Hindi. Kung ano yung nasa paligid mo, pwede magsama. Yun yung mga pwede natin pag-usapan natin. Kasi yun yung mga kailangan ng tao ngayon. Lalong-lalo na pag magpapasko, alam mo naman, hihingi na naman ng mga bonus. Aguinaldo. Bonus. Yung bonus nga, wala pa sa kamay mo nakalaan na para doon sa utang mo. Hindi, alam mo, Dr. Love, ngayong Christmas season, parang ayoko magpasko pa. Bakit ba? Wala pera Kasi alam natin, magpasko, gastos. Marami kang regaluhan, marami mamasko sa'yo. Pag di ka ready, parang sana, bakit naman nakakainis? Ang bilis-bilis ng araw, Pasko na agad. Ilang araw na lang. 25 days na lang ba? 30 days na lang. So tulungan mo kami, paano kami magkakaroon ng extra income, paano madadagdagan yung aming mga kadatungan para may magastos naman kami. So, actually, nasa lang yan, sa attitude. Kasi sa ibang bansa, siyempre, pag umiikot ka na iba-ibang bansa, nalalaman mo yung kultura nila. Ang mga Pilipino, pag nasa ibang bansa, talagang dalawa yung mga trabaho. Actually, hindi lang Pilipino, lalo na sa US. Yung pinsan ko, 3 trabaho niya. Pinakamababa doon, 2 trabaho. Ibig sabihin, 2 yung source ng income nila. So, ibig sabihin, sa ibang bansa, talagang adapted na talaga nila yung extra income. Na kung saan, sa umaga, nag-o-opisina siya. Sa gabi, nag-grab siya. May mga gano'n, no? Meron pa ako, actually, may nakausap ako sa Thailand, doktor siya. Tapos, nag-grab talaga, nag-ano siya sa extra income. Pilipino yon? Ibang lahi siya. So, sabi ko... alam mo kasi, Dr. Lab, yan ang hirap dito sa atin sa Pilipinas. Parang pag nagtrabaho ka ng 8 to 5,
pagdating mo ng 6, pagod ka na, deserve mo ng mag-good time. Yung para mga ganon na maghapon na ako nagtatrabaho. So, Pero yung sinasabi mo nga na yun, no, sa US, 3 ang mga trabaho, di ba? ganun talaga. Yung mga sideline, doktor na, nag-grab pa. Actually, sasabihin mo naman sa akin kasi per hour naman ang usapan ng trabaho doon. Ay, Pero oo. yung isang trabaho naman, actually sapat na. Nga lang, may gusto ka, may wants ka. Kaya actually ganun naman, ano? Kaya nagdadalawa sila ng trabaho. Kasi yung sweldo niyang isa, para lang sa needs niya. So, nagagawa siya ng isa pang trabaho para sa wants niya. Okay. At isa pang trabaho para sa savings. So, ganun yung mga idea nila pag tinanong mo sila. Yung iba naman, hindi naman ganun, no? Parang wala lang sila magawa sa oras nila. So, tayo naman kasi Pilipino, no? 8 to 5, out ng trabaho. Pagdating alas 5, Facebook ka lang naman. Nakataas lang naman yung paa mo dyan sa sala. Wala ka namang ginagawa. Alas 12 ka rin naman natutulog. Tutulog, kaya nga. So, umout ka ng 5. So, sabihin natin, dumating ngayon, nasa bahay ka na. Or nasa biyahe ka pa. Traffic na traffic, no? Gusto mo na makauwi. Na nagmamadali kang umuwi. Pag nasa bahay ka naman, wala ka namang gagawin. Manonood ka. So, 6 o'clock to 12 o'clock, wala ka namang ginagawa. Guilty ako dyan, Yun. Dr. Love. Guilty. Oo, pagkatapos ko mag-radyo, alas 8, wala na akong ginagawa. Natutulog ako alas 2. Oh, yan ang, alas 2 pa. So, 8 laro- hours. laro 8 lang hours ako ka ng nag-games laro. lang. So, yun yung yun ang bagay na kailangan natin matutunan as a Pilipino. Yung Yes. extra time mo, pwede pa. Ano pa yan? Pwede bang mag-grab ka? Or maglala-move? Ano may mga available? Pwede kang gumawa ng tosino para pagpasok mo bukas sa trabaho mo, pwede kang magtinda ng tosino. Kasi ako, nung bata ako... Oo nga. Magtinda kaya ako ng mani. Mali. Baka maraming bumili ng Mani tsaka taho. Yan lang paano mo ibebenta? Gusto mo ng maniko? Hindi yung adobo mo nilalagay ko sa bote, no? Yan, ganun, no? So, actually, hanggang sa time na magugulat ka yung extra income mo na yan, mas malaki pa sa sweldo mo. Alright. Ako gulat ako, na na-bless ako ng mga ganyang idea. Ako, bata pa lang ako, sa umaga, nagtitinda ako ng pandesal. Sa tanghali naman, nagdibenta ako ng dyaryo. Tapos sa gabi naman, nagtitinda ako ng balot. So, bata pa lang ako. Well, di ko naman alam na Banat ang kailangan buto mo. Kaya hindi ako tumangkad. Kaya sa amin magkakapatid, ako yung pinakamababa. Kasi talagang trabaho talagang ginawa ko. Hindi ko alam, bakit naman? Kasi may nakakain naman. So, hindi ko lang alam. Ugali ko lang kasi yung pag may nakikita ako sa iba, nagagaya ko. Ganun lang. So, nakita ko, nagtitinda ng pandesal. Saan ka nagtinda na pala? Pasok mo rin naman ako dyan. At ako nagtitinda ng dyaryo. Pasok din ako doon. So, ganun ako. May ugali ako na pag may nakikita ko sa tao na maganda, kinokopya ko yun. And nagkargador pa ako. So, alam mo yung 2 galon na babayaran yata sa ng benching ko 2 piraso. Para pag napuno mo yung drum nila yata, parang 50 centimos. Tapos nagawa pa ako dyan nung bata pa ako na yung kakawate sa Cavite. Pag binabalatan mo yan, tinali mo yan, mismo yung balat niya, pag ipinatali mo, parang piso yata pang gatong. So, nagawa ko rin yung mga ganyan. No? So yun ang kailangan natin. No? Sa paligid lang natin, may extra income naman na pwede kayong magawa. So, kailangan nyo lang buksan yung mata nyo and para hindi masayang yung oras. Oo, correct. So, dapat meron tayong mindset lang ba? Mindset. Pero mamaya, itatry kong specific, no, kung mga nanay, at may work or construction. So, pwede ako magbigay ng mga specific tips kung ikaw naman ang OFW. Ngayon na, magbigay ka. Pero, Magbigay ka na ng tips. Paano katulad ko? Isa akong magandang ina. Napautot ako. Hindi, yung kunyari ako ay ano ba magandang sideline sa akin? So, ang mga sideline Income. kasi ngayon, pwede kang yung mga online, no? Magbebenta ka ng mga damit. Salamin Magbebenta ka ng mga damit, mga sabon, mga ganyan. Kasi, di ba, naman uso namin, mga Avon, Sally, Natasha. Ang dami basta alam mo mapagkakakitaan ng pera. Meron namang mga sideline na may puhunan, na maliit, may sideline na hindi mo kailangan magpuhunan. Ano mga yun? Pwede kang mag-real estate. Pwede kang mag-insurance. Ayun yung mga sideline na pwede kang wala kang ilalabas na puhunan. Ako kasi yung father ko nga, lagi kong kinikwento to kahit kanino. Kariton Lugaw lang siya. Nag-start siya ng 2.5.
wala kang trabaho o may trabaho ka, may sideline kang gano'n, kariton lugaw. Tinulak-tulak, may naghanap ng isang ulam, naging karinderya, hanggang sa naging restaurant siya with 50 waiters yan sa Welcome Rotonda. Kumikita siya ng 2 million per month. Nakaka-inspire Diba? naman. 2 million per month, no? So, iba kasi, pag gusto ko mag-sideline, gusto ko mag-base, wala akong puhunan. Sabi nga, kung anong nasa kamay mo, sapat na. Yun. So, ibig mo sabihin, hindi natin kailangan na malaking puhunan Hindi kailangan. para tayo ay umangat-angat sa buhay. May 500 ka o wala kang 500, may 5,000 ka. No? Minsan nga, 5,000 pinang birthday mo lang. Tapos pagkatapos bukas, babayaran mo pala, ipinangutang mo pala yung pang birthday mo pa. No? So, which is dapat is yung kung magkakaroon ka ng gastos. Yung business dapat. Yung mangungutang ka, ilagay mo sa business. No? So, sideline. So, katulad sa'yo, DJ, no? So, depende kung kailangan mo pa. Kasi pag nandun sa point na baka hindi mo na kailangan, hindi mo kasi nagagawin. Kailangan kasi ng why. Teka lang, Dr. Lab, kasi may nag-message sa akin ng aking Lady B na sabit. Sabi niya, shout out, andito ako sa loob ng Save and Save dito sa De La Paz. Ang lakas ng radyo nila. Yun. Pinakikinggan nila tayo. ikaw, Wow, Madam thank you. Ani Batong Bakal. Ayan! Hello! Sa Hello, mga Jess. tiga Save and Save. Ayan, thank you so much. Ano tawag sa mga nagtatrabaho dyan? Ano? Savior. Dahil Save and Save ay grocery store yon. Meron silang malaking radyo doon. Speaker. Lahat ng nag-shopping sa loob, lahat na namimili, lahat ng doon, nakatutok Mas sa mura atin. dyan kasi pangalan pa lang. Save and Save. Oo. Kaya bili na po kayo dyan, 20-20. Dito po sa Save and Save, murang-mura po. Yan, sa mga tiga Save and Save, hello po, maraming salamat. Ano yun, full speaker yun, buong Save and Save. Nakikinig po kayo dito sa tabi ko si DJ Ani Batong Bakal and DJ Dr. Love Gabi. Sabi ni Lay, nagulat ako, kaya napakomment ako. Wow, thank you. Thank you sa pakikinig. Sana naman pag namimili ako sa Save and Save, meron akong discount. Pakinggan niyo pala ako. Hindi, pag bumili ka dyan, laging may discount kaya ka nakasave ka eh. Laging may discount. Lagi naman ako namimili dyan. Meron nga akong Save and Save card eh. Isang beses nga namili ako sa department store sa mga ganyan. Sabi, 50% discount. Oo. Di kalahati na lang babayaran ko. Talaga? Mautak ako. Sabi ko, bigyan mo ako 2. Bakit? Para 100% na yung discount ko. Tama no? Bigyan mo ako 2. Bakit siya? Para 100% na ang discount ko. Pakamot yung tindera. Binigay sa akin ng libre yung paninda niya. Kasi 2 kinuha ko. Di 100% yun. Talaga? Yan, so bili kayo dyan, Save and Save. Naputol kita sa sinasabi mo kanina. So, sabi mo, sa mga nanay, pwede ganto Avon, chuchu-chuchu, tapos yung hindi kailangan ng puhunan, ka insurance, magbenta ka ng aliw, gano'n. Aliw, pwede. Ito, nagbebenta tayo ng aliw dito, di ba? Dalawang klase ang aliw. Ano? Isang aliw na nasa dilim at nasa liwanag. Dito tayo sa liwanag. Aliw sa liwanag. Meron pa niyan sa sa may Pasay. Nagbebenta rin sila ng aliw doon. Aliw cheddar. Speaking of Pasay, aliw cheddar sa Star City. i-shoutout ko muna aking Boots Compra at saka si Chelo. Ayan, si Chelo ay aalis na sila bukas. Oo, tama ba? Tuesday. Ang magkapatid na Boots at Chelo, kasama ko sila sa Pasay nung Sabado. Nagliwaliw kami. Ayan, ingat sa biyahe, pabalik ng Italy, Boots and Chelo. At saka si Asia, yung anak ni Chelo. Pupunta sila Italy. Nasa Italy sila nakatira, nagbalikbayan lang sila din ngayon. DJ, hindi mo natatanong, Italian po ako. Italian Ang ka? lahi ko po. Nanay ko po Ita, tatay ko Ilocano. Ita at saka Ilocano. Kaya Italian ko ang lahi. Okay. Pala sila pupunta sa bansa ko. Kalimitan kasi, Dr. Lab, kasi medyo pag babae ka, pag nanay ka, medyo hindi ka nahihiyang negosyo ba? Yung tinda-tinda, chuchu-chuchu. Pero pagka lalaki, tapos medyo macho-macho, ganon. Paminta? Medyo nahihiyang mag-racket, mag-sideline. Sa mga lalaki naman, ano naman ang kalimitan para magkaroon sila ng extra income bukod sa
pagsasayaw ng macho dance. Yun nga, kadalasan sa mga lalaki, no, kung nag-opisina siya or call center, depende sa schedule niya, no. So, yun yung may mga Grab, may mga Lalamove, may mga, actually, nagbebenta-benta na rin, no. May isa akong kaibigan, nalaaliw. Nagbebenta-benta ng bra. Talagang gusto mo sukatan. Tapos gusto mo sukatan pa kita. Yung kamay niya, gumagano tayo. Sukatan kita, anong cup ka, no. So, hindi naman kailangan maging lalaki ka, mga babae ka. Kaya baga, kailangan mo lang is yung drive na needs mo ba to kahit lalaki ka, no. So, katulad niyan, maraming mga online, mga dress, mga ganyan. Dami. Ang lang, buksan mo lang yung mata and probably it's very important na ipag-pray mo rin. Kasi minsan gusto natin ng income, gusto natin ng pera, hindi naman yan babagsak sa harapan. Pak! Isang maletang pera, no? So someone will be used para invite ka or alokin ka or kasama mo sa trabaho mo. Ako kahit saan mo ko ilagay, nakakaisip ako extra income eh. Wala man lang tayong kape dito. Magbebenta ako kape dito. Talaga? Oo, ganun. So ano yung pangangailangan ng paligid mo? Pwede mong pagsimulan yun ng extra income. Yung Takatak Boys, no, yung mga yan, kumikita sila ng 800 to 1.5 a day. Ang daming pagkakakitaan. Lalo na sa mga naririnig ko pa na mga walang trabaho, no. Siyempre, ang alokin mo muna ng extra income, yung may trabaho. Pag walang trabaho, hindi niya kailangan ng extra. Kailangan niya talaga ng income. Kailangan niya ng trabaho muna. So, extra income para sa may work. And para sa mga tambo, kailangan talaga nila ng income, hindi extra kasi wala pang isa. So, yan yung mga pwede, no? Call center, tapos pwede. Basta open mo lang yung mind mo. Tapos, buksan mo yung mga paligid mo. Yung kailangan sa, ano ba yung demand? Yan. Number 1, ano ba yung demand ng paligid mo? Ngayon sa paligid natin, ang daming demanding. May demand. Ano ba sa relasyon? Ang daming in demand na bagay na pwedeng pagkakitaan, no? Lalo na pagpapasko yan, mga embutido, yung mga maham. So may mga seasonal. Tapos pag malapit mga gift ideas. Ang New Year, yung mga magbebenta naman ng paputok, mga illegal na paputok. May bang paputok ang mga binebenta? Puto ka Ayun. na. So marami, no? So pag ikaw walang trabaho, kahit wag ka mag-apply na trabaho, tingin ka lang sa paligid, may pagkakita. Ako, biro mo, batang-bata ako, no? Hindi naman ako pwedeng itanggapin sa trabaho kasi bata pa ako. Nagtatanim ako ng kamote. Di ba? Ganun din. Basta lang, sipag at tiyaga. May nilaga din, no? Ayan, no? Yung admin ng Save and Save de La Paz. Good evening. Hello, Save and Save de La Paz. Good evening. Si Tihan Jun. Hi to my mentor, Adrian Bito. Tihan Jun. Watching from Pasig. Si Tihan Jun, kasama ko kahapon yan. From Malaysian yan, hindi yan Pilipino. Yung Malaysian to? Malaysian yan. Kaya hindi Hello, Tihan Jun. From Malaysia. Don't call that Spider. Yeah, so, Spider? Code name niya Spider. Ako bakit? naman, yung BMW niya kahapon, talagang alam nung Spider ang gusto niya. Doon sa tangke, mayroong web. May spider web pa. Talagang idol niya si Spider-Man, eh. No? Tapos ako naman, ang code name ko naman, Super. Bakit super? Super pogi ko kasi. Superman, no? Lahat ng mga gamit ko yan. May Superman. Superman. So, ayan pala yung makulay mong relo. Limited edition to. Wow! Ano ba tatak niyan? Ano Invicta. 28,000 to eh. Yan? Salamat sa sponsor ko. Pag pumupogi ka, marami kang sponsor sa sponsor ko. Yan, from Bulacan, na taga Meralco, si Cecil. Yan. Regalo niya sa akin to. Kasi nga, ako, natutuwa siya sa mga live natin. Pagka natutuwa, daming regalo, Oo, no? kaya- Bakit sa akin? Daming tutuwa sa akin. Marami na mga yung buong buhay mo, regalo ng may kapal sa'yo. Tumatanggap po ako ng regalo. Akala nyo ako Oo, nagbibigay ng regalo. Gusto ko yung tumatanggap din ako ng regalo. Okay, so welcome po guys so mga dito sa Binyan, Laguna, no, sa may munisipyo. Yan, pwede niyo puntahan si dito. Shoutout ko muna Dr. Lab, ang aking Joey Velasco de Milio, watching from UAE ngayon sa mga sandaling ito. Aking Mary Gracia Nessa, watching from bahay sa Carmona. Ayan, hello si Marivic Ama Galaban at saka si Rick Mar Pestaño Labuca, watching from Pasay. Support. Ayan. Si Uncle Ruperto Basilio, watching from Kingdom of Saudi Arabia.
Ayan. Janine Dahilig watching from Ilocos Norte. Wow! Nakakatuwa naman nung Radyo Binyan na to. Salamat kay Facebook at naging nationwide and worldwide yung programa natin. No? Yung aking tiga, yung sa Jollibee Crossing. Ayan, shoutout din sa inyo. Mga nakatutok din sa atin yan. Jollibee Crossing lagi nanonood dyan. Oo, Jollibee Crossing Kalamba. Oo, sinabi nila sa akin na lagi silang nakatutok sa radyo ng mga tiga Jollibee Crossing. Naway marami kayong benta araw-araw at baka bonus kayo. Yes. This Christmas, no? Paano, Dr. Lab, na katulad ko, gusto ko rin ng extra income. Sabi ko nga, guilty ako na gising ako hanggang alas 2, alauna na madaling araw. Wala akong ginagawa kundi maglaro. Anong iniisip ko, wala akong puhunan. Ayoko mamuhunan. So actually, wala talagang negosyong walang puhunan. Wala. Pag sabi ng isa dyan, Pwede sarili ko. meron daw yan. meron daw, sabi niya, meron akong negosyo, laway lang ang puhunan. Ang yabang. So, ang ginawa niya, pumunta siya, unang araw na punta niya, isang balding laway dala niya. Pag-uwi niya, 3 balding laway dala niya. Siyempre, kung ano puhunan mo, yun din nakita mo. Baka yan sa post office. Laway lang ang puhunan, tiga-laway siya, no? Ini-imagine ko, no? Isang balding laway ang dala. Pag-uwi niya, 3 balding laway na yung dala niya. So, kung anong puhunan mo, yun din yung kikitain mo. No? So, baka puhunan ng iba yung ginamit mo, hindi naman laway yun. Pwede yun, no? Ako tulad ako, nung nagnegosyo ko, puhunan ng iba ang ginamit ko. Nagutang ako sa Bombay, tinubuhan ako ng 5-6. Yan, 5-6. Talaga? 20% taas, no? Buti pa ako, 2.5 lang. Sila, 20%. Pinatulang mo na, kapit patalim na eh. Yung 10,000, binayaran ko ng 12,000. Tumubo ng 2,000. Nautakan ko naman siya. Itong negosyong tinayo ko, kumita na ng 48 billion. Diba? Mas mautak ako sa kanya napunta yung 2,000, sa akin 48 million. So, pwede po yung gano'n, no? Walang masamang mangutang. Yan akong magagaya, papasukin niya na yung negosyo, no? Huwag kang matatakot, mangutang. Basta negosyo mo ilalagay. Iba kasi takot sa mangutang. Sabi ko, pinanganak ka pa lang, may utang ka na. Utang mo yung buhay mo sa may kapal. Yung kuryente mo, buwan-buwan, umuutang ka. Binabayaran mo. So, lahat tayo nabubuhay ng may utang. Yes. Yung nanay mo, may utang na loob ka dyan. Ilang gatas ang itinimpla ng nanay mo. Reddy Aguilar. Di ba? Lahat tayo nabubuhay ng may utang. Tsaka ang mga mayayaman pala, ang daming pala nilang utang. Marami sila utang. Kung sino pa yung Credit mahirap, card. ayaw nang may utang. Yung mga mayayaman, gustong-gusto nilang may utang sila. Talaga. Tapos nga lang, marunong ka lang magbayad. Tapos yung tawag yan is yung ini-invest mo. So, bagay na pagkakita. So, kita niyo pag-iisip, no? Yung mahirap, ayaw mangutang. Yung mayaman, gusto nang umuutang. Utang na tayo. Kahit may pera na siya, uutang pa siya. Bakit? Para Kasi nga, yun nga yung concept ng pera. Sabi daw, para hindi ka mawala ng pera, kailangan mong mag-invest. Invest Ka talaga, no? Invest ka na invest. Huwag ka mag-invest ng pagmamahal sa taong hindi naman marunong magmahal pabalik. So, yun nga, di pa nasasagot yung tanong mo, DJ, no? So, ano yung gusto mong pwedeng gawin is nasa bahay ka lang. So, pwede kang mag-online selling. Yun yung usong-uso. Usong-uso. Ikaw na bahala kung maghanap. Kalabitin mo lang ako pag talagang totoo na. Benta ko kaya yung mga damit kong hindi susot. O pwede rin yan. Ang tawag dyan, garage sale. Oo. Binebenta mo yung garahe mo, pero damit ang binebenta. Malabo din yung garage sale. Dapat ang ibebenta mo yung garahe mo, no? Ayun, so, yun. no? So, marami, no? Tapos pag OFW naman, marami ako narinig na mga OFW. Nag-extra income din sila. Dapat, pag mag-extra income ka, make sure you're in control of your business. Huwag mong hayaan na i-control ng iba yung negosyo mo. Kahit dapat buhay mo, negosyo mo, hands-on ka. So, ibig sabihin, ikaw magpapatakbo. Huwag mong papahawakan sa kapatid mo, sa nanay mo, sa asawa mo. Ikaw ang patakbo ng negosyo mo. So, kahit online yan, no? Ikaw magpapatakbo. Tapos kung traditional naman, yun na nga, OFW ka. Yan, marami tayong nakikinig na OFW. Ang dami kong nakausap na interview, almost 200 na OFW. Nag-extra income sila, additional income. Kasi ayaw nila habang buhay yung OFW sila. Nagtayo ng baboyan, 300,000. Buwan-buwan, gumagastos siya ng 10,000. Walang kita. Yung kita, napupunta dun sa nagbabantay. Yung gastos kanya. Okay, itigil mo na yan. Walang ganyang negosyo na buwan-buwan.
Nagtatapon siya ng 10,000. Hindi ganyan. Kasi daw para sa feeds, hindi. Yung pag nabenta yung baboy, dapat yung gastos ibabawas doon. Hindi, kanya yung gastos. Doon sa nagbabanta yung kita. So, yun yung mga dapat yung matutunan, no? Hindi basta papasok ka na lang sa extra income. Kailangan ikaw ang magmamanage. Pumasok na alam mo na, may ginawa ka na. Yan yung mga sari-sari store. Siyempre, ang nagbabanta ibang tao. Kukupitan ka. Minsan, kahit anak mo pa. Harapan. Kain ang kuha diyan, ginagawang kusina. Ginagawang kusina yung yung sari-sari store mo, kaya yan meron akong kilala ng sari-sari store, buwan-buwan nagpapadala siya ng 20 mil para pang grocery. Sara mo na yan. Sari-sari store mo na yan. So ganyan, meron siya pa foreignarya. Kalating milyon ang in-invest. Gumagastos siya ng 50,000 buwan-buwan para sa expenses. Ba't walang kita ang Wala, punerarya? puro gasto. Malaki kita ang punerarya. Hindi nga, kasi nga, yung location, tas ang nagmamanage, ibang tao. Kasi pag ang nagmamanage ng business mo, hindi ikaw, walang malasakit yan. Di baling, kahit walang kita yan, magsusungit pa sa customer, may sweldo man naman ako. Kaya, ang ginagawa niya, yung manager. Tas yung mga manager na yan, may nagmamanage dyan. May mga CEO, mga nagbabantay dyan. Hindi pwedeng walang siyempre nasa abroad ka, paano mo mababantay ang negosyo mo? So, kung marami kang pera, magtayo ka ng McDonald's, sa mga Jollibee. Sistema na kasi yan pag pumasok ka dyan. Pero yun nga, siyempre kadalasan ng mga marami ditong gusto ng extra income is walang pera. So, magsimula ka sa 500, magrenta ka ng kape, kahit ano pa yan, no? So, yun yung importante dyan. Verse yung mag-pray. Pag-pray mo na bigyan ka ng extra income. Yun yan. Kanong hinihingi mo, ibibigay sa'yo. Hindi mo naman hinihingi, hindi naman ibibigay sa'yo. Correct. Gusto mo ng pera, dapat trabaho hanapin mo, hindi pera. At saka isa pang pinakamaganda yata maging extra income mo, yung hobby mo, yung yes. kung ano yung yung libangan mo. Kunyari, libangan mo magluto, gawin mong extra income yun. Ano yung kakilala ko, libangan niyang uminom. Ang gawin niyang extra income, makikipagpustahan siya sa niya. Pustahan tayo. Hindi mo ako matatalo. Di ba? Pag natalo mo ako, babayaran kita. Pag hindi mo ako natalo, babayaran mo ako. Ganon. May ganyan mangiinom siya. Ginawa niyang negosyo yung pagiging mangiinom niya. Ang ginawa niya, siyempre lagi sila tuwing hapon mag-iinuman sila. Ang ginawa niya, nag-stock siya ng maraming alak. So, siyempre, uutusan siyang bumili ng tindahan. Siyempre, doon sa tindahan, sabihin natin 50 pesos, doon sa grocery, ano lang naman yan, 30. Ginawa niya, nag-stock siya. Kunyari, uutusan siya. Iikot lang pala siya sa cabinet. Ito na, parang ang bilis mo. Kasi mabilis ako tumakbo. Di ko tumubo siya ng 10 piso. Habang umiinom siya, tumutubo siya. So, ganun yung ganun yung concept ng extra income is yung nagiging small entrepreneur ka talaga. Okay, so wag mong kung usapang trabaho kasi dito sa Pilipinas kasi, hindi kasi tayo ganun ka-open. Kaya ang extra income mo talaga pagdating sa Pilipinas, business. Sa ibang bansa kasi pwede kang pumasok na trabaho 4 hours. Service. 4 hours. Pwede yun. Dito kasi wala tayong mga ganyan. Jollibee, ang ina-accept lang nila dyan, yung mga student. Ang hindi ka student, 8 hours ka. Correct. So, okay. So, kung nasa Pilipinas ka, ang extra income mo talaga is business. Small or big business. Kahit na ano pa yan. Huwag trabaho, no? Kasi kadalasan ng trabaho is 8 hours to 12. Yes. Pag dalawa trabaho mo, kamusta ka na? Hindi ka na matutulog. Dalawa trabaho mo, pagpasok mo doon sa kabila, sa umaga, opisina ka, sa gabi, call center ka. Yes. Isang araw, tatawagin ka na ni kamatayan. Dalawa trabaho mo. Okay, malinaw guys, no? So malinaw naman pag nasa Pilipinas ka, ang extra income na pwede mo is mga small business na pwede mo gawin. May puhunan o wala, maliit ang puhunan o malaki. Malami ba kayo natutunan? Yes! At bago tayo magpatuloy ulit, Dr. Lab, tayo muna ibumati ng happy birthday sa mga may birthday ngayon at kahapon. I-shoutout natin muna ang mga may birthday. Birthday ngayong araw na to ng aking Ernie Francisco! Happy birthday, Ernie! Si Marlon de Guzman, birthday din ngayon. Marites Badlis! Happy birthday, Marites Badlis! Eric Salcedo, Helen de Dios, at si Marlon de Guzman. Inulit ko yon ng aking Ernie Francisco. Kahapon, birthday na aking Tek.
Ayan, ano ba si Tech Zines? Nakalimutan ko pangalan nito. Tech, hello! Happy birthday! Si Mike Navarro Bracero, Christopher Palmano Alcantara at si Carl Sunga. Birthday kahapon. Happy birthday. Shoutout sa akin, Evelyn Dizon, watching from Quezon City. At ang aking Santino ng Santa Rosa. Santino nanonood. Yes. Ay, Santino. Sabi ng Dr. Love, pakilala daw Pwede kita. pa humingi ng number. Pakilala. Text tayo. Oo. Pakilala daw ko siya sa'yo. Napapanood ka rin niya rito. Ang akin sa Erwin Legasto. Magandang gabi, Ate DJ Ani. Pagbati po mula kay Nanay Mer na laging nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat. At saka sa akin Peridot Stone. Ayan, Jerome De Los Reyes. Watching from Bito Mansion. Bito Mansion. Mansion Sa nyo Taytay yan. Rizal yan. Ayan. Bito Mansion sa Taytay. At saka ang aking birthday din ngayon ng aking Marisa. Yung pinatanan kong birthday kahapon, nag 60 years old, si Marisa Amoranto. Batang-bata pa, 60. Kapatid na aking Lolit. Ang saya-saya namin kahapon, nag-birthday siya Kahapon sa nasa South. birthday yun ka? Oo. Kung gusto mo palang araw-araw makalibre ng kain, kumuha ka ng 365 na kaibigan. Lahat Tas yun, araw-araw birthday. magba-birthday. Di gabi-gabi, busog ka, no? Gabi-gabi rin, lasing ka. Libre, no? oo. 365 Gabi-gabi libre pagkain. 365 na kaibigan lang, no? Oo. Gabi-gabi, lasing ka. Yan. Gabi-gabi, gusto ka, busog ka. Nanonood ang aking Luzby Apelo. Ayan. At saka gusto ko magpasalamat sa aking eyelashes ngayong araw na to. Ayan, mula sa Pretty and Polish. Ayan, Kaya pa ako parang tinatama-tamaan tong pumipikit. Pretty and Polish Nails Spa located at 72 Malbar Street. Ayan, Binyan, Laguna. Katapat po ng Liwanag at Marinos. Ayan, Pretty and Polish. Napakaganda nilang maglagay ng eyelashes. Tingnan nyo naman ang eyelashes ko. Pansin na pansin ang mukha ko. Kamukha ko si Aiko Melendez. Ay, Melendez. Nung nung bata pa. Anong mga... Nanonood ang Nyokis Bautista. Hello sa aking tropang B. Hello sa inyong lahat. Ayan. Ano pa? Yan. Dr. So, Love? actually, yun nga, tuloy ko yung kanina na nabitin. So, pag gusto mo ng extra katulad OFW, yun yung online, hawak mo. So, pwede kang sumali sa mga kahit ano bagay na pwede mong salihan. Basta importante, pag sasalihan mo yung mga negosyo, dapat legal. Yan. Legal. Oo, dapat. Wag illegal. Oo. Pero actually, madalang din yung mga illegal. Illegal. So, usually, pag para sigurado ka na tumagal yung kumpanya na sasalihan mo, dapat maganda produkto, Oo. may permit, Oo. may opisina. Kasi may mga extra income na mga walang opisina. Fly Yes. by night, no? So, katulad ng isang kaibigan ko, nag-crypto siya, no? Natalo siya ng almost 9 million. Oo. Nag-invest sa kanya daw na mga tao, 9 million. So, binabayaran niya yun. Sakit naman siya, nun. Kumita siya nag-invest daw siya ng 100,000. Tapos, kumita ng 1 million. Ibinalik niya yung 1 million. Tapos marami nag-invest pa doon, no? So almost 9 million. So biglang hindi ko alam kung ano ba Na-scam. Na-scam sila. So siya niya na sinisingil ng 9 million. So ibig sabihin, kung magpapasok ka ng mga extra income, make sure na legal to at kilala mo yung sinasalihan mo Ayun, at ethical. mag-ingat. May permit. Yung matagal na, no? Yung mga ganyang investment kasi guys, warning and with the tawag doon, education para sa mga Pilipino. Siyempre, papasok tayo sa extra income. O mag-i-invest ka. Wag po kayo sa mga investments. Maganda po yung negosyo na kayo ang may hawak. Investment kasi parang, ikaw na magpatakbo ng negosyo. Pinapatakbo naman sa iba eh. Yung gusto mo yung wala kang gagawin, please. Yun yung mga scheme na malulugi ka at madadaya ka naman. So, Dr. Lam, yes. nanonood ang aking Press Etol, Malabanan. Shout out. Ayan. Malabanan? Yung, Press Etol. Ito yung kumukuha sa bahay. Depilido niya, Malabanan. Okay. Siya ang presidente Alam ko ng negosyo. mga konsihal dito sa Binyan. Grabe. Oo. Hello, Press Etol. Hello, Press. Ayan, shout out sa iyo. Press Etol, Malabanan. Ang ganda ng boses mo dun ah. Okay, nga Parang Press Etol. Parang may kasama lang sa kwarto. Ayun, totoo ba yung pagka Yan. sinabing Dr. Lab na, di ba, kalimitan marami. Sinabi mo nga kanina na scam. Yes. Ayun, Pagka ang balik, pagka ang sinasabi na, eto, mag-invest ka ng 100,000. Yung wala kang 2 gagawin. weeks, wala kang Yun gagawin. Bigay mo lang sa akin yung 100,000 mo. In 2 weeks,
magiging 1 million yan. O, hindi ka ba Ito, dapat wag po kayo maniniwala sa mga ganun. So, yung mga ganun. Kasi kung meron silang pwedeng makuha na ng pera, bakit di mo kausapin si BDO? Maraming pera yun O di paramihin mo pera ni BDO. Kasi so iwas po kayo guys sa mga investment, no. Mas maganda na yung ang tamang extra income or business, yung may gagawin ka para kakamita. Yung too good to be true. Yung sali ka dito, wala kang gagawin, yayaman ka. Ay, bakit di ka pa mayaman? Tsaka common sense, no? Yung 100,000 ko gagawin mong 1 million sa kuno. Bakit hindi na lang yung 100,000 mong gawin mo 1 million? Binigay mo pa sa akin. Binigay mo pa sa akin yung 900,000 mo. Pera mo na lang paramihin mo. Uy, maraming ganyan Dr. Lab. Tuloy. Kaya pag sinasabi nila sa akin, mag-invest ka sa akin, 25,000. Kikita yung pera mo. So, Kakakotse ka agad, magkakabahay ka. Sige, pag meron ka na. Educate ko mga batang Sabi niya, nakikinig, no? ay kapag meron ka na, saka na ako sasali, sabi niya. Pag meron na ako, baka wala na to. Kasi baka... Yun na nga, bakit wala na? Ibig sabihin, fly by night. So, iwag kayong papasok sa mga investment. So, okay na, no? Actually, magsisimula na kayo magpasukan sa mga extra income. Make sure kayo po yung may control. Yes. Hawak mo puhunan mo, no? Ako, pag namimili ako sa Plaza Miranda, yung worth 10,000 ko na cash, pupunta ka ng Plaza Miranda, accessories ba ng cellphone, pag uwi ko, worth 60,000 ang dala ko. Yung charger, bili ko lang doon 50. Binebenta ko ng 350. O di times 7. Tapos pag may di-discount, pwede ba 300 na lang? O sige po, 300 lang. May mga barat pa. Pwede ba 250 na lang? O sige na nga, lugi na ako. Kunyari, lugi ko isa, sabihin ko gano'n. Interesante. Sige, tala pala puhunan ko doon. Laki ng kita. So, ganun kami mga negosyante. Lalo na pag sa mga kainan, lagpas kalahati. Bawa ang bulalo, no, nakukuha namin ng dati, no, is 15 pesos. Binebenta namin ng 80 pesos yan, lagpas sa kalahati. Yung sahog pa. So sabihin natin abutin ng 30 sa recipe. Bebenta ng 80 pesos yan, lagpas kalahati. So ganun yung kagandahan ng hindi nyo alam, no. Kaya magsimula na kayong magnegosyo na kasi kahit kumita ka, at least pinaghirapan mo. Okay, so sabi nga nila, hindi mo naman pinaghihirapan. Sabi nila, yumaman daw, hindi ko pinaghihirapan. Sabi ko, hindi ako pinaghihirapan ko to. Hirap na hirap kaya ako na nagsisimula ako. Kung alam nyo lang, kasi nakita nyo lang kasing kalagayan ko ngayon. Nagsisimula ako, nagko-commute ako mula Cavite to Ortigas. Nag-MRT ako doon. So, pero yun. Ngayon, dami mo ng kotse. Diba? Siyempre, blessing sa may kapal yan. Nakasakay ka nung nakaraan, di ba? Oo. Pero, di ba, nakita ko sa Facebook mo, meron kang, yung first year, ito yung nakita mo, second year, third year, fourth year, oo, may na-achieve, may na-atika ka, no? Parang, tinitignan ko, sabi ko, ito parang ang dali-dali namang mukhang madali, no? Mukhang dali. Nakikita mo yung dali, yung nasa ilalim, di mo nakita. Oo. Talagang dugot pawis din. Yeah, pinaghirapan ko yung mabuti. Ito, marami rin na nagsabi sa akin na huwag ka na dyan, hindi naniniwala. Tinuloy ko lang. So pag may gagawin kang extra income, walang maniniwala, okay lang. Basta ikaw naniniwala ka na may Diyos at naniniwala ka sa sarili mo, sapat na yun. Kahit di sila maniwala, okay lang. Anong right attitude dapat? Importante pa rin may Diyos ka. Kasi maraming naging successful na walang Diyos. Kasi, syempre, talagang dapat sipag. Sipag at tiyaga. Matyaga. Tsaka, tapos yung sipag at tiyaga, ilalagay mo. May tinanong kong negosyante dyan sa Taytay. Ang negosyo pala nila, isang makina lang ng tahiyan. Yan, ang yaman-yaman niya. Mas mayaman pa sa akin. Sabi ko, sir, anong sikreto ng negosyo? Sipag at tiyaga. Sir, marami akong kilala, mga magsasaka, magtitinda ng balot, hanggang ngayon may sipag at tiyaga, empleyado. Sipag-tiyaga sila, pero hindi pa rin sila successful. Ay, hindi. Ilalagay mo yan sa negosyo. Yun. Sir, hindi nyo kasi kinukumpleto. Sipag at tiyaga, sa negosyo mo ilalagay. Kasi kahit anong sipag at tiyaga mo dyan sa trabaho mo, wala talaga. Kaya nga the best is magkaroon ka ng extra income. Make it a business. Small business will become big. Big work will never become yours. Kahit maging supervisor ka, hindi magiging sa iyong kumpanya. Kasi sasawahin mo yung may-ari. Guwapo ka. Kung guwapo ka, sasawahin mo yung may-ari. Pero kung may asawa na, wag mo nang pangarapin yun. Diba? Tama. Yan. Shoutout sa akin, Lovely Grace Oasis.
Ayan, watching from Kuwait. So malinaw na malinaw, no? Dito nga pala, no? Iba pala kasi yung kultura ng ibang bansa, no? Sa ibang bansa, pwedeng mga yung mga short time job. Wag yung hinihipan na job, Short time job. Okay, tapos dito sa Pilipinas walang ganoon. So kaya ang kailangan talaga dito is mag extra income ka. Maraming ganyan kwento, no? Kung makikita mo sa YouTube, no, maraming naging successful, nagtitinda ng isda, nagtitinda ng malunggay, no? Batang-bata pa mga naging successful sila. Marami ako naging guest dito na pag nagkukwento sila, kunyari, high school pa lang sila, elementary pa lang sila, nagtitinda-tinda na sila ng mani. Yung parang gusto nila yung meron silang pera. Yun. Tapos ngayon, ang yayaman na nila. Yung ibig ko sabihin, pagka ikaw bata ka pa lang, katulad mo, bata ka pa lang, nasa utak mo Kadalasan na ganun, no? gusto ko may sarili akong pera. Mga nagtatagumpay sila, no? Sabihin, nature pala, no? So, pero hindi pa daw huli. Kung hindi mo naman nagawa nung bata ka yan, kung ngayon ka naman magigising, pwede ka pang humabol. May mga ganon naman. So dapat ngayon ang maging mindset natin, gusto kong magkaroon ng mga ganitong bagay, gusto kong magawa itong mga ganitong bagay, gusto kong makapunta sa ganitong bagay, magsumikap tayo. Sikap, yes. Tapos, siyempre, dapat alamay mo rin kung sa kinikita mo niya yun, may future ba? So, paano mo malalaman? Kung bawa sa trabaho mo, nagtatrabaho ka, anong kumpanya yan, no? Ayaw ko sabihin. Yung kasama mo dyan, 10 years na. Ikaw, kapapasok mo pa lang. Tignan mo yung buhay na meron siya. Yun yung naghihintay para sa'yo. Aba, matanda na, wala pa rin sasakyan. Ayan yung buhay na naghihintay sa'yo. So, pag na-aware ka doon, magigising ka, kailangan talaga mag-extra income para hindi ako habang buhay nagtatrabaho. Yung iba naman, na-enjoy naman doon, okay lang din naman. So, work ka lang. Tapos loan ka ng bahay, tapos tipid-tipid lang. Basta yung work na medyo malaki-laki naman, 25,000 pataas. Kasi pag ang sahod 12,000, grabe. Wala naman hindi naman mangyayari sa 12,000, no? So, baka hindi ka rin makabili ng bahay. Mga 25 to 30,000. Kung sakaling hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral, magising ka na huwag kang tumagal dyan sa 12,000. Kasi anytime pwede kang mawalan din ng trabaho dyan. So, the best is ma-open-minded na tayong mga Pilipino about sa business, traditional, online, kahit ano pa yan. Ikaw, Dr. Lab, bigyan mo naman kami ng konting sikreto mo. Paano mo na-maintain yung iyong kayamanan? Kasi merong mga mayayaman na good for ilang years lang, 2 years, tapos bigla silang, meron akong mga kakilala, dami naging pera, milyon-milyon. Tapos, sa pagkalipas ng mga 6 months, wala na agad pero. 6 months? 6 months, 1 year. Hindi nila na-manage. Ano yun, mas sobrang may bisyo, kadalasan may ganyan, no? So, para ma-maintain mo yan, lagi mong iisipin yung mag-upgrade yung negosyo mo. Lagi kang mag-iisip ng upgrade. Kasi pag kumikita ka niya yun, hindi mo na iniisip yung bukas. Ano ba yung one day millionaire ka? So, dapat ang iniisip mo, paano tumagal yung negosyo mo, paano lumago. Laging ganun yung mindset. Hindi yung, wow, dami kong pera. Hindi ko alam kung paano ko gagastos sa pera ko. Tataranta ka, no? Actually, yan yung mindset pag empleyado ka, no? Medyo dapat hindi mo bibit-bitin yun. Kasi iba kasing employee's mindset sa business mindset. Pag sa umweldo ka, parang kang di tinatablan ng bala pag naglakad kang ganyan. Bibili ako niyan. Sahod ko na naman sa 15 Lahat na lang, kung ano na pinagbibili mo, dapat marunong kang mag-budget. E dun sa nga, para sa business mo, parang upgrade, tapos mag-adapt ka. So, kung alam mong napag-iiwanan yung negosyo mo, magdagdag ka ng mga pwede mong ibenta pa or negosyo na pwede mong gawin na kung ano yung in niya at uso. Tulad niya, 'di ba? Alam na naman yung anong uso. Wag na kayong wag na kayong magpa-inarte pa. Hindi ko kasi linya 'yan. Hindi naman totoo yung linya-linya. Hindi kasi alam mo, Dr. Lab, parang andaling katulad ko noong ko pag gusto magnegosyo, hindi ko alam paano ako mag-uumpisa. Yun lang siguro, wag mo sabihin. Sabi nga, first step is one step. So, ang first kasi niyan, wag ka lang choosy. Bawa, wag mong sabing hindi ko yan linya. Wala namang pinanganak na doktor. Wala namang pinanganak na attorney. Yes. Lahat naman ng bagay inaaral. Ang importante, kailangan mo siya at willing kang matuto. Correct. So, paulit-ulit tayo. Hindi ko lang kung totoo sinasabi ko, kailangan mo extra income. Kalibitin mo lang ako, madali lang naman. Kasabi nga sabi ko doon sa training kanina, galing ng isang kong estudyante. Natuto rin ako sa. Sabi niya,
the mentor is ready if the mentor is available if the student is ready. So ibig sabihin, lahat ng pagkakakitaan nandiyan dyan yan. Basta ready ka. Pag hindi ka pa ready, ay dumadaan-daan lang siya, inahampas-hampas ka pa sa likod niya. Hindi mo siya napapansin. Dr. Love, sayang ako, no? Madaldal ako. Dami kong kakilala. Dami kong connections. Pero mahirap lang ako, no? Wag mo sabing mahirap yumaman ka. ako. Hindi, wag mo sabing mayaman ka. Saan? Wag mo lang kasi, ganito kasi, saan? Gusto ko yumaman sa pera. Ayoko yumaman sa kasi, actually lately nakaka-insecure kasi kahit ako ganito, may mas mayaman sa'yo, ma-insecure ka, malulungkot ka. So, para maging masaya ka sa buhay mo, be grateful kung ano ka. So, mayaman pala tayong lahat. Oo, pero gusto kong mag-shopping. Mag-shopping. Gusto kong magkaroon ng gymnings. Basta pag ready ka na, sabi nga, the mentor is available, but the student is Turuan ready. mo ako? Oo naman. Basta Paano yumaman? marunong ka na mag-yes. Puro no kasi sagot mo eh. Ako lang nag-yes sa'yo eh. Sabi mo, punta ako dito eh. Kahit busy ako, sige, yes. Yung last month talaga na-upload ako. Medyo hindi ako open-minded pagdating sa... Yan yung number one. Open-minded. Basta legal. Basta yun naman importante kung magpapasok kayo sa extra income, maging legal lang. Tapos siyempre naman, tingnan mo rin yung nag-i-invite sa'yo o nagtuturo sa'yo. Yung may buhay ba siyang nag-iintay na maganda, yun yung magiging buhay mo. So ako, ganun lang kasi ako eh. Madali akong turuan. Tsaka kahit hindi mo ko turuan, sa iba ko narinig yun, narinig ko sa iba, nagkikwentuhan lang kayo, in-observe ko yun. So yun yung isang bagay na dapat natin matutunan na. Adapt natin yung mga magaganda, yung mga negative, i-delete natin. Yan. Ayan, shoutout muna! Sabi ni Lade, tuwang-tuwa mga tiga Save and Save. May nanonood sa atin watching from Jeddah, Saudi Arabia. Si Richie Maming Magkuha. Sa Jeddah, dito nakatira yung mga Star Wars. Sa Jeddah. May the force be with you. Jedi pala yun. Ayan, thank you so much sa inyo. Aking Rebecca Huico Santa Maria, shout out from Dwayne Salon. Watching from Palawan. Minunonood Ay, DJ, si natin. tita ko. Charito Barreto is watching from Cubeta City. Wow, hello po. Ito yung nagpalaki sa akin nung bata pa ako. Talaga? Yung isang success ko dito is I think 75% galing sa tita ko. Sabi niya, hindi ko makakalimutan. Ganun eh, pag ako tinuruan talaga, kahit tumatanda na ako lahat-lahat, sabi niya, kill your enemy with love. And some beses, siyempre out of my gratitude sa tita ko yan, si Charito Barreto, dinala ko ng Boracay yan. Siyempre, libre yung Boracay, pinipindot lang sa computer yan eh. Benteng Boracay. Chuk! Libre. Sinama ko nanay ko, sinama ko tiyahin ko. Lahat ng mga close sa puso ko, sinama ko. Kuntang na, pati kapitbahay ko, sama ko. Tapos, nakita ko, natuwa ko sa tita ko. Ako, observant ako. Bumibili siya ng yung cover ng cellphone para hindi mabasa. Para hindi mabasa. Tsaka mga sombrero ganyan. Bumili siya, nakita ko. Anak, alam mo ba, bumili ako nito pero hindi ko kailangan. Ba't mo binili? Tulong ko dun sa mga nagtitinda. So, ibig sabihin, merong ganun. may ganun siya. Sabi ko, Maganda. ang tulong na gawin mo sa kanya, suportahan mo kung anong negosyo niya or anong binibili. Kaysa bigyan mo siya ng pera, bilhin mo yung produkto niya. So, ganun siya. Sabi ko, galing. Although, alam ko yun, na-remind ako, ganun pala importante. Yung tita kong yan, walang negosyo, pero yung blessing sa kanya. Buong pamilya namin siyang gumagastos. Pag may nanganak na pamangkin hanggang ngayon. Yung kapatid ko isang araw, nahirapan sa panganganak sa Las Piñas, Cavite. Tita ko pang sumagot. Pero ano negosyo niya? Walang negosyo. Blessing lang na pag mabait ka sa kapwa. Naniniwala ko. Maging mabait ka. Lord, mabait naman ako, Lord. Bigyan mo ako ng maraming blessing. Nakabigla ako. Yung kanya to, nakakaanay ka bigla. Wow! Lord, patawa. Huwag muna. Gusto ko pa buhay ng Lord, tagal. patawa. So, thank you, tita, for watching here at... Hello, tita. Pwede nyo rin po akong maging pamangkin, tita. Tuwan-tuwa raw ang mga tiga Safe and Save. Sabi, ang lakas ng radyo nila. Rinig na mga mamimili ang tawa mo. At dumami tuloy yung bili nila. Paano na mamimili sa kanila? Kasi habang yung energy dun sa... yung energy. Salamat po sabi ng aking Sir Erwin Legasto, magandang gabi Ate DJ Annie from Nanay Mer. Hello Nanay Mer, I love you Nanay Mer. Pa-shoutout po watching from Millionaire's Mansion. Millionaire's Mansion, marami sila dyan. Aloysius Rosales. Ay, pati yung kapatid ko, si Rica Bosea. Paano ba makatira dyan sa Millionaire's Mansion?
punta ka lang doon, tulog ka lang doon. Tapos mami, habang natutulog kami, kumakalabit. Haunted house pala. Sa Baguio ba yun? O, pumunta ako doon sa ano, yung sa, tawag doon, yung may multo. Oo. Kasi yung November 1, The mansion? Yan na tawag doon. Oo, yung sa teacher's camp? Oo. Sabi niya, pumasok ako doon. Tinignan ko muna yung guard eh. Hindi naman ako makukulong sa gagawin ko. Video ko doon. Ano naramdaman mo? Nakakakilabot talaga. Meron daw talaga doon. Meron talaga doon. Oo. Yan. Ba't ba tayo napunta doon? Oo nga, ayan. Justin Avila, watching from Palawan. Sir, silent subscriber. Ayan, thank you po, Justin Avila. Silent subscriber? Ano yan? Silent subscriber, tahimik lang. Pero ba't nagsalita? Hindi mo siya nagsalita, oh. Nag-comment lang siya. Maraming salamat sa aking mga silent subscriber. Oo nga. Silent watcher. Wala ba kayong pa Christmas diyan kay DJ? Sabi nga, it's better to give than to receive. Yes. Tapos this coming, siyempre para malaman nyo rin naman pala ang tunay na meaning. Kasi malapit na yun. No? Baka mabusy kayo sa sobrang busy nyo. Para malaman yung totoong essence ng Christmas. Ano ba yung meaning ng Christmas? Christmas is giving. Christmas is giving. Sharing. Pero ano ba talagang araw na yun? Pasko. Kapanganakan ni... Tama, Pasko. Pasko. Nabubulol talaga ako hanggang ganyan. Pasko. It's the kapanganakan daw ni Jesus Christ. And according to my research, hindi daw December ang birthday ni Hindi Jesus nga Christ. daw. Mga March yan, ka-birthday ko yan. March ako eh. Kasi ano daw, sa summer daw nun. Kasi mainit daw sa sabsaban eh. So nag-research ako niyan. March daw. Sabi ko baka March birthday ba? ko pa yata. Oh. Ba't sabi, malamig ang simoy ng hangin? Ayun nga, kasi nga sa Pilipinas malamig. Inilagay mo sa December, edi malamig. Nilamig yung kanta na yon, na-invento yon nung nalipat na ng December yung Pasko. Actually, wala pa rin nakakaalam kung sino talaga na anong date. Kaya sabi niyo, tara, ilagay na lang natin sa December 25 para bago dumating yung 13th pay, alam na nila kung saan nilalagay yung pera nila. Kasi pag sa March natin inilagay yung Christmas, ubos na yung pera nila. Wala na yung 13th pay. So, ang mga utak mga negosyante, mauutak yan, siyempre negosyante. Nilagay ng December 25. Kung nilagay sa January 2, edi ubos na. Talagang ano rin yan, no? May mga logic. At isa pa, para naman sa lahat ng mga nakikinig buong mundo, no, para hindi na kayo malungkot ng mali. Mali kasi yung lungkot eh. Bayang Christmas na, wala pa rin regalo. Wala ba lang nagre-regalo sa akin? Ano pag nakarinig ka, bakit birthday mo ba? Oo nga, no, kanina birthday. Sino dapat tatanggap na regalo? Oo nga siya. Diba? Christmas is giving. Kahit di naman Christmas is about giving. Alam mo, pag gusto mo maka-receive, give. For you to receive something, you must give. Di ba? Kahit sa relasyon, para mahalin ka, manligaw ka muna. For you to be loved, you need to love first. Mga tao, gusto nila lagi na lang nakaka-receive. So, wala kang marireceive kasi baka di ka nag-give. Para nga, mas masaya daw mag-give kaysa mag-receive. Sabi nga, sige nga, receive ko nga. Ikaw na yan. Yes. Okay, so para alam niyo yung essence ng Christmas, no? So, i-celebrate ng tama. Wag lang mali yung mindset na kahit wala kang matanggap this coming Christmas. It's not even your birthday. But you can give. So, it's about giving, ha? Giving. Hindi receiving. Kasi giving sabi nga, and Christmas sharing. is giving and sharing. Wala namang sinabing Christmas is receiving and receiving. Give love on Christmas Day! Yeah, okay? Dr. Love, 7:06 na. Pero bago tayo matapos dito, meron tayong iwanang aral ng buhay. Pero bukas, abangan nyo kami. Ang aking mga magiging bisita ay ang Lakeshore Educational Institution Batch 88. Dahil magkakaroon po kami ng reunion. 35 years anniversary. Mga classmate. Reunited. Hindi, ako Batch 88, Batch 89. Lahat ng batch ako Hindi ko pa narimasan yung ganyan. Yung mga batch magkasama-sama. Talaga? Oo. 35 years reunited. Together forever. Ayan. Parang yung parang December feeling ang 5 tatandaan nyo na, para feeling yung babata pa kayo. Kasi nung nakita kayo, no, nagkasama, parang bata pa kayo. Kaya pag nagsama-sama kayo, parang feeling mo bata ka pa.
Ang galaw-gaw nyo. Pero ang... Masarap umaten ng reunion. Oh, yan, parang na-imagine ko nga eh. Bakit ka nakante ng reunion? Sobrang busy ko. Di, dapat naman pagka sobrang busy ka sa pagkita ng pera, pagkita, dapat Ay, ito yata, kung sa chatroom namin, merong nasingitan yata dyan sa January 1 yata, dyan sa Intramuros, kasi dyan ako nag-aral ng civil engineer. Police Bureau of the Philippines. Civil So magkakaroon engineer, yata sila ng reunion dyan. Sige, sama ka dyan. Alright. May bayad daw 1.5. Ganyan pala yung reunion. May Siyempre, dapat babala, may, no? pero kami, wala kaming babayaran. Oh, May ganun. sponsor kami. Yun. Sagot niya ang venue, sagot niya ang pagkain, may parapol pa, may uwi pa kami, may regalo. Kasama ko dyan. Sagot ko lahat ang tanong nyo. Nangyari si Ayan. Tagasiano Corpus, hello! Ay, ngayon nakita nanood, Rosita Oo nga, Tagasiano lami kang Corpus, utang. Marlinda Kalingasan, hello! Thank you so much for watching. Alright, ano ang aral ng buhay? Naiiwanan mo ngayon, Dr. Lab, Gabby. Ang aral ng buhay is all about happiness. Yes. For you to become happy is very simple. You need to be grateful and thankful sa lahat ng bagay sa paligid. That's it. That's it. So Be simple. happy. Be happy and no? be grateful. Alam mo ba, kahit pala yung mga ilaw, salamat sa ilaw. Salamat sa tubig. Lahat ng bagay sa paligid mo, tsaka mga tao, pagpapasalamatan mo daw. Then you will know the meaning of true happiness. Yes. Sabi practice kayo na araw-araw. Sabi naman dito, meron ako nabasa. To get rich, you have to be making money Making money. while you're asleep. While sleeping. Hindi. Na-imagine ko yung gumagawa ng pera habang natutulog. Ito daw. Ito yung ano Habang ko, nakahiga kayo, kamay mo gumagalaw. Making money is a happiness, and that's great incentives. Making other people happy is super Yun. happiness. Yan ang Yung magpasaya po tayo ng tao para na rin tayo maraming pera nun. Kaya nandiyan na yung segment ng life ko ngayon, DJ, no? Yung magpasaya ng ibang tao. So, araw-araw, nag-iisip ako paano mapasaya. Kaya sabi ko, right out of my busy schedule, pupunta ako dito. I want to serve, no? Dito sa Binyan, Laguna, no? So, para maayos pa yung schedule ko, sabi ko, pangarap ko, weekly pa or daily, para mas maraming taong matulungan. Kasi sa simpleng kwentuhan natin, hindi natin alam. May tumawa sa joke natin, nakatulong ka Yes! na. Sa buhay niya, nang hirap kayo tumawa. At saka sabi daw, di ba, Dr. Lab, kailangan araw-araw naglalabas tayo ng emotion natin. Nagre-release tayo ng emotion para humaba buhay natin. Wag mangyayari sa isang araw na wala kang emotion na mararamdaman. At ang pinaka-best na We're emotion. emotional human. Emotion. Actually, yan yung bandang huling naiintindihan ko niyan. Ayoko sana ng mga taong emotion. Yung maka-react, kailangan pala natin yan. Oo, Kasi correct. you are human. At ang pinakamasarap na emotion ay yung masaya ka. Diba, sa totoo lang, madali lang naman maging masaya. Pero sabi mo, but just be grateful. Yes. Kung anong meron tayo ngayon, maging masaya tayo dyan. Kanina may kausap ako sa office eh. Habang iniisip natin na wala akong ganito, lalo tayo lulungkot. Diba? Sabi ko kanina may kausap ko sa office, magkano ba kinikita mo yan? Ang lungkot niya. Bakit? Ano lang, 30,000 lang. Ang lungkot mo, dapat masaya ka. Bakit nung dati empleyado ka, 10,000 lang kinikita mo? Ako nga no. Bigla siyang nasaya. Oo, kaya nga. Hindi mo alam yon. Correct. Dati 10,000 ka niya, 30 ka, nalungkot ka. Pagka maglulukbak Porket tayo. sanay siya sa 100, no? Naging 30, naging malungkot. Oo. Na kanina nga may post ako, 'di ba? Pag mag-look back tayo pag malungkot tayo, pag wala tayong pera, pag broken tayo, i-look back natin yung mga buhay natin dati. Yung good memories lang. Oo, yung good memories, yung buhay natin. Tas Yung bad isipin daw, natin, it's a lesson. ano tayo ngayon, di ba? Ma-appreciate natin. Dapat talaga mag-i-appreciate tayo. Sabi nga nila, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, Duleng. may stiff neck. May stiff neck? Alam mo, parang si Batman. Si Batman, may stiff neck daw si Batman. Kasi pag lumilingon sa kalaban niya, kasama balikat yung mga ganun. Yan, nananada ang Bida Barbara Almazora, Soledad Almazola Marceliana, at si Richie Maming Magkuha. Be humble po always. Yes, Yes, tama correct. yan. Be humble. Kahit na ikaw pa sa palagay mo, ang pinakamayaman na tao sa mundo. Wala, may mas mayaman laging pa rin isipin, sa'yo. may mas mayaman pa rin. Tsaka hindi mo madadala sa langit yan. Oo, dapat, ganun nga ang buhay. Yan! Yan. Yan! Thank
Thank you so much, Dr. Love. Ikaw ay uuwi ka pa sa Cavite ngayon para sa iyong mother. It doesn't matter, no? Basta at least nakapag-serve ako dito, I'm happy. And later, punta kay mother, no? Kasi nga, na-miss ko na So, rin mother. December tayo. Yeah, sabi ko nga, Wag mo na itapat sa birthday ko. mas maganda. Ay, December. Tandaan niya, birthday ni Annie, ni Dr. ni DJ Annie Batumbakal. December 30, mga kaibigan. Huwag niyo nang pag-ipunan. Malapit na po. Ayan. Thank you so much, Dr. Love Gabi. At syempre mula po sa pamunuan ng Binyan 87.9 FM Radio, sa pamunuan ng aming station manager, ang ating Maribon, at syempre aking kasama dito, ang aking Pepoy. Ay, hindi pala si Pepoy! Ang aking Joseph de Great! Joseph. Sabi niya, hinahanap ni Dr. Love si Pepoy. Sabi ko, si Joseph. Si Joseph na ang tech natin. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Naway kayo aming napatawa. At kayo'y matutulog. Napasaya namin kayo at kayo matutulog na may ngiti sa inyong mga labi at nakapagbigay po kami ng inspirasyon at konting tips, karunungan mula sa akin, Dr. Love Gabi. Hindi tayo nakakanta. Hindi nga! Nakapaghanda pa naman ako ng voice lesson. Kasi sobrang dami nating usapan today. Hindi ka nakakanta. Sa susunod ka na kumanta. Ayan, magkita-kita po tayo muli bukas sa Sumalap Trip sa Radyo Binyan with Dr. Love Gabi. And Annie Batumbakal. So, thank you guys. I love you all. God we trust. Thank you, Kuya Owen. Ayan, humawal pa aking Kuya Owen.